Ako po ngayon ay nasa Russell Street, dito pa rin sa Melbourne. Ito po yung Old Melbourne Jowl kung tawagin. Tara na, sabayan natin yung mga estudyante. 18th century, nang ito ay magsilbing state prison para sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa pamunuan ng Melbourne. At upang higit kong maunawaan ang kasaysayan ng penal system ng Australia, sinamahan ako ng isa sa mga tour guide ng museum. They spent a little bit of time on the ground floor because they said it was for them to reflect on their crime. Pag lumabas sila, kailangan magsuot sila nitong ganito. Ang tawag daw po ay silence mask. At nagsusuot ng ganito para hindi sila magkakilala. Noong mga panahon yun, meron daw pong mga bata rin na nakakulong dito as young as 3 years old. Now, this is a terrible thing to do to young children. Isang selda ay pinakita sa akin ni Susan kung saan makikita ang death mask. Ngunit isang death mask ang pumukaw ng aking atensyon. Ito si Ned Kelly. He took hostages, but he was always very nice to his hostages. They liked him. Now, this gallows was put in place in 1864. Yung pong maliit na kwartong yun, doon daw po ang kwarto ng tinatawag niyang hangman. Samantalang dito naman sa kabilang kwarto naman, dito ho yung convict na kanilang bibitinin. Mahigit 135 executions ang naisigawa dito bago ito na ipasara noong taong 1924. What is the moral objective of opening this to the public? I think it's part of our social history to recreate that social image. Dito daw, may mga nakikita silang mga mga kababalaghan. Cell 17 on the middle level is noted for being the ghost cell. A mother with a young boy, and the boy said, "Who are all those people in the cell?" And the cell was empty. Bagaman isang napakalungkot na bahagi ng kasaysayan ng Australia ang makikita sa Old Melbourne Jowl. Higit pa rin mabuti na malaman at mapag-aralan ito dahil ang kaunlaran ng isang bayan ay matatamo lamang sa mga aral na makukuha mula sa nakalipas. Mga kapuso, ito pa rin po ang part 2 ng 6th anniversary special ng Mel and Joey. Ito mga kaibigan, ang tinatayuan namin ni Mel ay ang Swanstone Street. Buhay na buhay po ang kalyeng ito sa Melbourne dahil walang patid ang pagdating at pag-alis ng mga city trams na nakikita nyo. Malako ba ano? Oo. Malako ba? Walang tigil ng tao. Ibigay mo nung araw. Ganyan din tayo. May trapdia tayo. At siyempre pa yung mga kilalang paligid na nandiyo sa kapaligiran natin. Federation Square, etc. etc. Ang dami yan. And then, dito pa rin po sa Swanstone Street. Dito matatagpuan na ang Flinders Station. At yung St. Paul Cathedral. Yan po paboritong pagkakasala dito. Yan ang paboritong simbahan ng mga celebrities dito sa Melbourne. Okay, mga kaibigan, ito ang sombrero ko. Medyo nabigyan ako ng kaya kailangan puntahan ko ito eh. Papasyan namin kayo dito sa isang napakataas na lugar. 88 floors ang ibig. Hinihintay na nga tayo. Let's go! Let's go! Let's go! Ang siyudad ng Melbourne ang second most populous city sa Australia. Patunay dyan ang kapal ng tao sa mga park at lansangan. Karamihan mga residente at turista tulad namin. At lahat ay papunta sa pinakasikat na gusali sa Melbourne, ang Eureka Tower na tinuturing na world's tallest residential building sa buong mundo. Taong 2006 nang makumpleto ang Eureka Tower na may 92 palapag na gawa sa salamin, concrete at metal. Ang 74 floors nito ay inilaan bilang residential apartments. How many floors do you have? The entire building is 92 and it's all residential. 92 floors. 92 floors, but we're heading to 88. We're going to 88. Pero sa mga papasyal sa Melbourne, hindi raw kompleto ang Eureka experience kundi nyo susubukan ng The Edge sa ika-88 palapag. So we'll go out 3 meters. Oh, 3 meters. 3 Okay. meters. And it'll be sound effects. What's the sound effect? If I tell you now, I'll spoil it.
Uy, may sound effect daw dyan. Parang hindi ko na-type. Baka ang sound effect niyan is crashing down or Yeah. something. Crashing down? Uy, baka hindi para sa akin. Big Six Trivia, number 2. 61 meters ang lalim ng pinakamalaking meteorite crater sa Australia.